Dalawang pink na linya. Dalawang malinaw, hindi mapagkakailang tanda na sa loob ng ilang sandali ay nagpabago sa lahat. Nakatitig si Amara sa puting plastik na hawak niya, ang kanyang mga daliri ay nanginginig at nanlalamig. Ang liit na bintana ng kanilang banyo ay nagpapasok ng kaunting liwanag ng umaga, sapat lamang upang makita niya ang resulta na kinatatakutan niya. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib, tila isang kamay na humihigpit sa kanyang puso, hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Hindi. Hindi ito maaari. Ang dasal na iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan, isang walang saysay na pakiusap sa tadhana. Ngunit ang dalawang linya ay naroon, isang hatol na hindi na mababago. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig at gasgas na pader ng banyo, ipinikit ang kanyang mga mata. Sa halip na magdulot ng ligaya, ang dalawang linyang iyon ay tila isang sumpa, isang paalala ng isang gabing sinubukan niyang ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Isang paalala ng halaga ng buhay ng kanyang ina. Biglang bumalik sa kanya ang lahat. Ang amoy ng antiseptic sa Judas General Hospital, isang amoy na kumakapit sa damit at buhok, isang amoy na laging kakambal ng pangamba. 3 buwan na ang nakalipas, ngunit para kay Ara, tila kahapon lamang nangyari. Coronary artery bypass surgery, sabi ng doktor, ang mga salita ay mabibigat at walang emosyon. Kailangan na itong maisagawa sa lalong madaling panahon. Malaki ang blockage sa puso ng nanay ninyo, Miss Reyes. Bawat araw na lumilipas ay delikado. Nakatayo si Ara sa pasilyo ng ospital, nakasandal sa pader na kulay krema na nag-umpisa ng magbakbak. Ang ingay ng paligid, ang mga gulong ng stretcher, ang pag-uusap ng mga nurse, ang mahinang pag-iyak mula sa isang silid, ay unti-unting humina hanggang sa tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Napatingin siya sa papel na iniabot sa kanya. Isang listahan ng mga gastusin. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, isang halaga na katumbas ng isang bundok na hindi niya kailanman maaakyat. Ang naipon niya mula sa pagiging isang call center agent, na halos hindi sumasapat sa kanilang araw-araw na pangangailangan at sa mga gamot ni Aling Elena, ay tila isang patak lamang ng tubig sa isang nag-aapoy na gusali. Ang kanyang ama, matagal na silang tinalikuran nito para sa ibang pamilya, nag-iwan ng mga utang at isang sugat na hindi kailanman naghilom. Wala silang ibang kamag-anak na malalapitan. Siya lang. Siya lang ang pag-asa ng kanyang ina. Gabi-gabi, sa tabi ng higaan ni Aling Elena, pinipilit niyang umiti. Nay, huwag po kayong mag-alala. Magagawan po natin ito ng paraan, sasabihin niya, habang pinipiga ang kamay ng ina na payat na at nangungulubot. Ngunit sa loob-loob niya, ang pag-asa ay unti-unti nang namamatay. Hanggang sa isang gabi, habang umiiyak siya sa isang sulok ng kapilya ng ospital, isang babaeng hindi niya kilala ang lumapit sa kanya. May edad na ito, maayos ang pananamit, at may mga matang tila nakikita ang kanyang kaluluwa. May problema ka, iha, tanong nito sa malumanay na boses. Sa sobrang desperasyon, naikwento ni Ara ang lahat. Ang sakit ng ina, ang perang kailangan, ang kawalan niya ng pag-asa. Nakinig ang babae ng walang paghuhusga. Nang matapos si Ara, may kinuha ito sa kanyang mamahaling bag isang calling card. Kilala ko ang isang taong handang tumulong, sabi ng babae. Isang pilantropo. Mapagbigay siya, lalo na sa mga taong talagang nangangailangan. Ngunit mayroon siyang kakaibang kondisyon. Ang kondisyon. Iyon ang salitang nagpabago sa lahat. Isang gabi kasama ang misteryosong pilantropo at ang lahat ng gastusin sa ospital ay babayaran. Walang tanong, walang pangalan, walang pangakong magkikita muli. Isang transaksyon. Naramdaman ni Ara ang pagkasuklam sa kanyang sarili. Ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao, ito ba ang kapalit? Ngunit pagkatapos ay nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ina, ang hirap nitong paghinga, ang takot sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang alaala ng gabing iyon ay malabo, tila isang panaginip na pilit niyang ginigisingan. Ang lobby ng isang marangyang hotel sa Makati. Ang babaeng nakausap niya sa ospital ay muling lumitaw, iniabot sa kanya ang isang sobrang makapal na naglalaman ng salapi, isang paunang bayad, at isang keycard. Room 1,208. Hihintayin ka na niya. Huwag kang mag-alala, mabait siyang tao. Malungkot lang.
Ang bawat hakbang patungo sa elevator ay tila 1 milya ang layo. Ang pagsakay, ang paghahanap sa pinto ng silid, ang pagpasok ng keycard, ginawa niya ang lahat na parang isang robot. Ang silid ay madilim, tanging ang mga ilaw ng syudad mula sa malaking bintanang salamin ang nagsisilbing liwanag. May isang lalaking nakatayo roon, nakatalikod sa kanya, hawak ang isang baso ng alak. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Hindi rin ito nagsalita. Ang tanging natatandaan niya ay ang bigat ng katahimikan, ang amoy ng mamahaling pabango na maihalong alak, at ang pakiramdam ng kahihiyan na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ginawa niya ang dapat gawin, ang mga mata ay nakapikit, ang isip ay nasa mukha ng kanyang ina. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, umalis siyang walang lingon likod, dala ang pangakong babayaran ang lahat, at isang sugat na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Naging matagumpay ang operasyon ni Aling Elena. Ngayon, unti-unti na itong lumalakas sa kanilang maliit na apartment. Ang bawat ngiti ng kanyang ina ay dapat sanang maging dahilan ng kanyang kaligayahan, ngunit para kay Ara, ito ay isang masakit na paalala ng kanyang isinakripisyo. At ngayon, ang 2 pink na linya. Ang bunga ng gabing iyon. Napabuntong hininga si Ara, itinapon ang pregnancy test sa basurahan at hinilamusan ang kanyang mukha. Kailangan niyang maging matatag. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina, at para sa buhay na ngayon ay nasa loob niya. Hindi ito ang tamang panahon para panghinaan ng loob. Isang ring ng kanyang mumurahing cellphone ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello, is this Miss Amara Reyes?" Tanong ng isang profesional na boses sa kabilang linya. "Yes, speaking," sagot niya, pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. "This is from Suarez Land Corporation. We reviewed your application and if Carlos Suarez would like to invite you for the final interview for the executive secretary position this afternoon. Are you available?" Halos mapatalon si Ara sa narinig. Suarez Land Corporation. Isa sa mga pinakamalaking real estate company sa bansa. Nag-apply siya roon linggo na ang nakalipas, hindi umaasang mapapansin man lang. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Isang matatag na trabaho. Isang bagong simula. "Yes, ma'am. Yes, I'm available," sabi niya, ang puso ay biglang napuno ng panibagong pag-asa. Ang takot na kanina ay bumabalot sa kanya ay pansamantalang napalitan ng determinasyon. Kailangan niya ang trabahong ito. Para sa kanyang ina. Para sa kanyang magiging anak. Ang opisina ng Suarez Land Corporation ay nasa isang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City. Pagpasok pa lang ni Ara sa lobby, pakiramdam niya ay napunta siya sa ibang mundo. Lahat ay makintab, moderno at abala. Inayos niya ang kanyang suot na bestida at huminga ng malalim bago lumapit sa reception. Ang interview ay isinagawa mismo ni Miss Carlos Suarez, ang si. Kabaligtaran ng kanyang inaasahan, si Sir Kaloy, gaya ng gusto nitong itawag sa kanya, ay bata pa, gwapo, at higit sa lahat, napakabait. Hindi niya naramdaman ang pagiging superior nito. Sa halip, naging komportable ang kanilang pag-uusap. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang karanasan, sa kanyang mga kakayahan, at sa kung bakit niya gustong magtrabaho sa kumpanya. Sinagot niya ang lahat ng may katapatan at kumpiyansa, itinago ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. "You're hired, Miss Reyes," sabi ni Amy Suarez sa huli, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You can start tomorrow." Hindi makapaniwala si Ara. "Oh, talaga po, sir?" "Yes. I have a good feeling about you," sabi nito. "Welcome to Suarez Land." Lumabas si Ara sa gusali na tila lumulutang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. May trabaho na siya. Isang magandang trabaho. Marahil, ito na ang simula ng pagbabago. Marahil, kaya niyang itaguyod ang kanyang anak ng mag-isa. Kaya niya ito. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa opisina. Ang kanyang mesa ay nasa labas lamang ng opisina ng si. Malawak ito at may sarili siyang computer. Nagsimula siyang ayusin ang kanyang mga gamit, nilalagay ang ilang panulat sa lalagyan, habang pinapakalma ang sarili. Ito na iyon. Ang kanyang bagong buhay.
Good morning, Ara, bati ni Sir Kaloy, nakalalabas lang mula sa kanyang opisina. May kasama itong isang lalaki. Good morning po, sir, magalang niyang sagot, kasabay ng isang maliit na ngiti. I'd like you to meet the best friend. He often visits here, so you'll be seeing a lot of him, sabi ni Sir Kaloy. Miguel de la Vega. Dahan-dahang itinuon ni Ara ang kanyang paningin sa lalaking kasama ng kanyang bagong boss. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan na bumagay sa suot nitong mamahaling polo shirt at slacks. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga niya. Ito ay ang kanyang mukha. Ang pamilyar na hubog ng panga. Ang mga matang madilim at malalim na ngayon ay nanlalaki rin sa pagkagulat habang nakatingin sa kanya. Ang alaala na pilit niyang ibinaon, ang silhweta sa dilim ng hotel room, ay biglang nagkaroon ng malinaw na anyo. Ang amoy ng pabango nito, na tila biglang humalo sa hangin ng opisina, ay nagpabalik sa kanya sa gabing iyon. Ang hawak niyang panulat ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang maliit na kalansing sa sahig na tila kasing lakas ng isang kulog sa nananahimik niyang mundo. Ang pilantropo. Ang ama ng kanyang dinadala. Ang lalaking sumira at nagligtas sa kanya sa iisang gabi, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ang matalik na kaibigan ng kanyang boss. Napahigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng kanyang mga baga. Ang kanilang mga mata ay nagkasalubong, at sa isang iglap, ang bagong simula na kanyang inaasam ay gumuho at naging isang kulungan na walang labasan. Isang maliit na kalansing. Ang tunog ng panulat na bumagsak sa makintab na sahig ay tila isang putok ng baril sa tainga ni Miguel. Biglang huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang ngiti na nakahanda na sana sa kanyang mga labi para sa bagong sekretarya ng kanyang kaibigan ay nagyelo. Ang babae. Ang mga mata nito, malalaki, nangungusap at ngayon ay puno ng hindi maipaliwanag na takot, ay nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng opisina, ang boses ni Kaloy, ang lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha nito, isang mukhang sinubukan niyang kalimutan, ngunit nakaukit pala sa isang madilim na sulok ng kanyang alaala. Siya nga ang babae mula sa gabing iyon. Miggy, okay ka lang? Ang boses ni Kaloy ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap si Miguel, pinilit na kontrolin ang kanyang paghinga. Nakita niyang yumuko ang babae, si Ara, iyon ang pangalang binanggit ni Kaloy, upang pulutin ang panulat, ang mga kamay nito'y halatang nanginginig. Okay lang ako, Kaloy, mabilis niyang sagot, pilit na pinakalma ang kanyang boses na tila gustong mabasag. Umiti siya, isang pilit na ngiti. Magandang umaga, Miss Reyes. Welcome sa Suarez Land. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Kaloy, iniiwasan ang mukha ng babae. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya itong tumango lamang, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa sahig na tila doon nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Hindi ito nagsalita. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Mukhang kinakabahan pa si Ara sa unang araw niya, natatawang sabi ni Kaloy na tila walang napapansing kakaiba sa nangyayari. Inakbayan pa siya nito. Huwag mong takutin, Miggy. Baka mag-resign agad. Hindi, I'm harmless, sagot ni Miguel, isang biro na walang katatawanan sa kanyang pandinig. Kailangan niyang makaalis. Ngayon din, lang ako, Kaloy. Bigla akong tinawag ng kalikasan. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kaibigan. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa banyo na para bang may humahabol sa kanya. Pagpasok sa loob, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng mga mata ni Ara, puno ng gulat at takot, ay nakatatak sa kanyang isipan. Lumapit siya sa lababo at binuksan ang gripo. Iwinisik niya ang malamig na tubig sa kanyang mukha, paulit-ulit, na para bang kaya nitong hugasan ang alaala ng nakalipas na 3 buwan. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang karaniwang si Miguel de la Vega na kalmado at kontrolado. Ang nakita niya ay isang lalaking may bahid ng gulat at, higit sa lahat, kasalanan. Ang gabing iyon. Nagsimula iyon sa isang sigawan. Ang huling pagtatalo nila ni Sofia. Matagal na niyang nararamdaman ang pagsakal nito sa kanya, ang selos, ang pagiging possessive, ang mga plano nito para sa kanilang kinabukasan na hindi man lang siya tinanong.
Ang pamilya nito, na tila binili na rin ang kanyang kaluluwa kasama ng engagement ring. Sa gabing iyon, sumabog siya. Tapos na tayo, Sofia, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit at sa wakas ay sa kaluwagan. Hindi ko na kaya. I'm calling off the engagement. Ang mga sumunod na eksena ay malabo na. Ang mga luhang buhaya ni Sofia. Ang mga banta ng kanyang ama. Umalis si Miguel sa bahay nito na gulong-gulo ang isip. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa mapadpad sa isang bar ng isang hotel. Uminom siya. Uminom siya hanggang sa ang sakit at galit ay napalitan ng isang mapanganib na kawalan ng pakiramdam. Doon, sa gitna ng usok at alak, may lumapit sa kanyang isang babaeng may edad na. Hindi niya ito kilala. Ngunit sa kanyang kalasingan, narinig niya ang sariling naglalabas ng sama ng loob. Sa pagitan ng mga hikbi at mura, may naunawaan ang babae. Si Miguel ay sawi, mayaman, at desperado para sa isang bagay na makapaglilihis ng kanyang atensyon. Ang sumunod na alok ay parang isang bulong mula sa demonyo. May kilala akong babae, sir. Decente. Kailangan lang talaga ng tulong. Isang gabi lang. Walang pangalan. Walang komplikasyon. Sa normal na sitwasyon, tatanggihan niya ito. Susuklaman niya ang ideya. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya ang normal na Miguel. Siya ay isang taong nasira, isang taong gustong saktan ang sarili sa paraang hindi niya maintindihan. Pumayag siya. Isang desisyon na ginawa sa gitna ng ulap ng alak at pighati. Hindi niya nakita ang mukha ng babae sa dilim ng silid. Natatandaan niya ang katahimikan nito. Ang bahagyang panginginig ng mga kamay. Ang amoy ng murang sabon na ibang-iba sa mamahaling pabango ni Sofia. Walang salitang namagitan sa kanila. Isang transaksyon na puno ng lungkot at desperasyon sa magkabilang panig. Kinaumagahan, gumising siyang mag-isa na may matinding sakit ng ulo at isang mas matinding bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng dumi at pagsisisi. At ngayon, ang multo ng gabing iyon ay nasa labas lamang ng pinto, nagtatrabaho bilang sekretarya ng kanyang matalik na kaibigan. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang sarili. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Para sa kapakanan ni Kaloy. Para sa kapakanan ng babaeng iyon ni Ara. Mukhang mas takot pa ito kaysa sa kanya. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang nag-uusap sina Kaloy at Ara sa mesa nito. Si Kaloy ay masayang nagpapaliwanag ng mga gagawin, habang si Ara ay nakayuko, tumatango paminsan-minsan. Naglakad si Miguel patungo sa opisina ni Kaloy na para bang walang dinaramdam. So, ano sa tingin mo? Tanong ni Kaloy nang makapasok siya sa loob. Tingin saan? Sagot ni Miguel, umupo sa sopa at pilit na hindi lumingon sa labas kung saan naroon si Ara. Kay Ara. Mukhang mahusay, hindi ba? Ang ganda pa ng resume. Kailangan niya raw talaga ng trabaho para masuportahan ang pamilya niya. I have a good feeling about her, sabi ni Kaloy, isang ngiti ng paghanga ang makikita sa kanyang mukha. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Miguel sa kanyang dibdib. Pamilya. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya. Mukha naman siyang competent, sabi niya sa wakas, isang salitang walang kabuhay-buhay. Buong umaga, habang pinag-uusapan nila ni Kaloy ang mga plano para sa isang bagong condominium project, ang isip ni Miguel ay nasa labas ng silid. Bawat tunog mula sa mesa ni Ara, ang pag-click ng keyboard, ang mahinang pag-ring ng telepono, ay nagpapatalas sa kanyang pandinig. Ano ang iniisip nito ngayon? Galit ba ito sa kanya? Natatakot. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makausap ito. Nang mag-break sila para sa kape, nakahanap siya ng pagkakataon. Lumabas siya ng opisina ni Kaloy. Nakita niyang nakatayo si Ara malapit sa pantry, nagtitimpla ng sarili nitong kape. Ito na ang pagkakataon niya. Naglakad siya palapit. Miss Reyes, simula niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Biglang napalingon si Ara, at sa isang segundo, nakita niya ang gulat sa mga mata nito bago ito mabilis na nagbawi. Sir, sagot nito, ang boses ay formal at malamig. Gusto ko lang sanang hindi niya alam kung paano sisimulan. Magsusorry ba siya? Tatanungin kung okay lang ito. Bago pa niya mahanap ang mga tamang salita, biglang nagring ang cellphone ni Ara.
Mabilis niya itong kinuha mula sa kanyang bag na para bang ito ang kanyang kaligtasan. "Excuse me, sir. I need to take this," sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya, at mabilis na naglakad palayo habang sinasagot ang tawag. Naiwan si Miguel na nakatayo roon, pakiramdam ay isang hangal. Malinaw na iniiwasan siya nito. At sino ba naman siya para pilitin ito? Marahil iyon na ang pinakamabuti para sa kanilang dalawa. Ang buong araw ay lumipas na may ganitong tensyon. Bawat sulyap, bawat pagkakataong malapit sila sa isa't isa, ay puno ng mga salitang hindi masabi. At lalo lang lumala ang lahat nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Kaloy bandang tanghali at pumasok si Sofia Alcantara. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. May dala itong paper bag mula sa isang kilalang restaurant. Ngumiti ito ng matamis, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. "Miggy, darling. As brought you lunch," sabi nito sa isang boses na matamis, ngunit may pahiwatig ng pag-aari. Dire-diretso itong lumapit sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. Isang kilos na alam ni Miguel ay para sa manonood at ang tanging manonood sa labas ay si Ara. Napatingin siya sa labas. Nakita niyang napayuko si Ara, nagkunwaring abala sa kanyang computer. "Sofia, ano nang ginagawa mo rito?" tanong ni Miguel, pilit na inaalis ang kamay nito na nakakapit sa kanyang braso. "Visiting Vivi, almost faint," ngumiti ito, pagkatapos ay lumingon at tiningnan si Ara mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang insekto. Humina ang boses nito, ngunit sapat na para marinig sa buong silid. "Sino ang bagong sekretary ni Kaloy?" "Mukhang palakaibigan." Ang paraan ng pagkakasabi nito ng palakaibigan ay puno ng pang-iinsulto. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang ulo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya umalis. Ang ugali nitong mangmata ng ibang tao. "She's his new secretary. Her name is Ara," sagot ni Miguel sa malamig na tono. Ngumiti lang si Sofia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at muling bumaling kay Miguel. Ngunit alam niyang nag-iwan na ito ng marka. Isang babala para kay Ara. Nang sa wakas ay umalis na si Sofia, matapos ang isang oras ng pilit na pakikipag-usap, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Lumabas si Kaloy para sa isang pulong, kaya naiwan si Miguel na mag-isa sa opisina nito. Hindi siya mapakali. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, ngunit ang isip niya ay nasa babaeng nasa kabilang pader. Ang kanyang mata ay napadako sa mesa ni Kaloy. Naroon ang isang folder na may nakasulat na Reyes, Amara, Personnel File. Alam niyang mali. Isang malaking paglabag sa privacy. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Ang kuryosidad at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng responsibilidad ay humila sa kanya. Maingat, na parang isang magnanakaw, kinuha niya ang folder at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa sa mga detalye. Pangalan, tirahan, educational background. At pagkatapos, narating niya ang isang linya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Civil status, single mother. Dependents, Mateo Reyes, 1 month old. Isang buwang gulang. Mabilis na nag-compute ang utak ni Miguel. Ang gabing iyon sa hotel 3 buwan na ang nakalipas. Ang pagbubuntis ay 9 na buwan. Kung si Ara ay nanganak 1 buwan na ang nakalipas, ibig sabihin, nabuntis ito halos 10 buwan na ang nakakaraan. Hindi. Ang bilang ay hindi eksakto. Ngunit ang posibilidad. Single mother. Ang mga salitang iyon ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Tumingin siya sa labas, sa babaeng tahimik na nagtatrabaho, na walang kamalay-malay na ang pinakatatago nitong lihim ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Isang anak. May anak siya. Posible kayang ang batang iyon ay kanya? Isang malamig na pawis ang bumalong sa kanyang noo. Isinara niya ang folder ng may panginginig, ngunit huli na ang lahat. Ang tanong ay naitanim na sa kanyang isipan, isang binhi ng kaguluhan na alam niyang hindi na niya kailanman mabubunot pa. Bawat araw sa Suarez Land Corporation ay isang pagsubok sa kakayahan ni Amara na magsuot ng maskara. Sa paggising niya tuwing umaga, ang unang bumabati sa kanya ay hindi ang sikat ng araw,
kundi ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at pag-aalala na tila isang aninong sumusunod sa kanya mula sa kanilang maliit na apartment hanggang sa makintab na sahig ng opisina. Sa harap ng salamin, habang inaayos niya ang kanyang simpleng bestida at nilalagyan ng kaunting pulbos ang kanyang mukha, paulit-ulit niyang sinasanay ang kanyang mga ngiti. May isang ngiti para kay Sir Kaloy, isang ngiting puno ng pasasalamat at respeto. May isang ngiti para sa ibang mga empleyado, isang ngiting propesyonal at magalang. At mayroon siyang isang blankong ekspresyon, isang pader na bakal na inilalaan niya para kay si Miguel de la Vega. Mula nang malaman ni Miguel ang tungkol sa kanyang pagiging ina, naramdaman ni Ara ang pagbabago sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Wala na ang kaswal na pag-iwas. Napalitan ito ng isang matamang pagsusuri, isang titig na tila sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Sa tuwing magkakasalubong sila sa pasilyo o kapag pumapasok ito sa opisina ni Sir Kaloy, naramdaman niya ang mga mata nito sa kanya, puno ng mga tanong na hindi nito masabi. At sa bawat pagkakataon, mabilis siyang yumuyuko, nagkukunwaring may binabasa, o nagmamadaling pumunta sa pantry. Ang bawat pag-iwas ay isang maliit na tagumpay, ngunit naubos nito ang lakas niya. Ang tanging nagpapagaan sa kanyang kalooban ay ang mga tawag niya sa kanyang ina tuwing umaga bago magsimula ang trabaho. "Hello, Nay. Kumusta po kayo?" tanong niya, pinipilit na gawing masigla ang kanyang boses, habang nakatayo sa isang sulok ng fire exit, ang tanging lugar kung saan siya maaaring magkaroon ng kaunting privacy. "Ayos lang ako, anak. Mas malakas na ako ngayon," sagot ni Aling Elena sa kabilang linya. Naririnig ni Ara ang tunog ng telebisyon sa likuran. "Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, ha?" Napangiti si Ara, isang tunay ngunit malungkot na ngiti. Okay na okay po, Nay. Napakabait po ng boss ko. At ang ganda-ganda po ng opisina. At araw-araw kong nakikita ang lalaking dahilan kung bakit kailangan kong magsinungaling sa iyo." Ang mga salitang iyon ay nanatili sa loob ng kanyang isipan. "Mabuti naman kung ganoon. Mag-iingat ka palagi, Ara. Mahal na mahal kita," sabi ng kanyang ina. "Mahal na mahal din po kita, Nay." Pagkababa ng telepono, huminga siya ng malalim. Ang pagmamahal ng kanyang ina ang kanyang kalasag. Ang kapakanan nito at ang kinabukasan ng maliit na si Mateo na mahimbing na natutulog sa kuna sa bahay, ang dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Ang kanyang boss, si Carlos Suarez, ay isang biyaya mula sa langit. Palagi itong nakangiti at palaging may magandang sasabihin. Hindi ito katulad ng ibang mga boss na nakatrabaho niya. Trinato siya nito ng may respeto at dignidad. "Ara, sabay ka na sa aming mag-lunch," yaya nito isang araw, habang papalabas ito ng opisina kasama ang ilang department heads. "Naku, sir, okay lang po. May baon po ako," magalang niyang tanggi. Ngumiti si Kaloy. "Next time, then. Huwag kang magpapagutom." Sa mga pagkakataong sila lang ang nag-uusap, madalas nitong tinatanong ang tungkol sa kanyang anak. "How's your son? Machi, right?" Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Mateo, ang lahat ng pader na itinatayo ni Ara sa kanyang paligid ay tila naglalaho. Isang sinserong ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Okay na okay po siya, sir. Ang likot-likot na po. Palagi pong nakangiti. "I'm sure he got that from you," sabi ni Kaloy, ang mga mata nito'y malumanay habang nakatingin sa kanya. Nararamdaman ni Ara ang init ng paghanga sa boses nito, at nagdudulot ito ng kakaibang kaba sa kanya. Labis ang kanyang pasasalamat dito, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Ang kanyang buhay ay masyado ng komplikado para dagdagan pa ng isa pang emosyon na hindi niya kayang suklian. Ngunit kung si Kaloy ang kanyang sinagnang araw sa opisina, si Sofia Alcantara naman ang madilim na ulap na nagbabadyang magdala ng bagyo. Mula ng unang araw na makita niya ito, naramdaman na ni Ara ang pagbabanta. At hindi siya nagkamali. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang umaga, ipinapahanap sa kanya ni Sir Kaloy ang isang mahalagang folder para sa isang presentasyon. Sigurado si Ara na inilagay niya iyon sa ibabaw ng kanyang mesa bago siya umuwi kahapon. Ngunit wala ito roon. Nagsimula siyang maghalughog, ang kaba ay unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Binuksan niya ang bawat drawer, tiningnan ang ilalim ng mesa, binalikan ang mga email. Ngunit wala.
Ara, nasaan na? Malapit na magsimula ang meeting, sabi ni Sir Kaloy, ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Nanghihina na si Ara nang makita niya ang folder, nakasuksok sa pagitan ng water dispenser at ng pader sa pantry. Isang lugar na imposibleng mapuntahan nito ng kusa. Wala siyang ebidensya, ngunit alam niya sa kanyang puso kung sino ang may gawa. Si Sofia ay naroon sa pantry kahapon, nagkukunwaring nagtitimpla ng tsaa. Pagkatapos noon, naramdaman niya ang mga bulungan. Kapag naglalakad siya sa pasilyo, napapansin niyang biglang tumitigil sa pag-uusap ang mga empleyado. Nakakakuha siya ng mga pailalim na sulyap, mga ngiting mapanuri. Hindi niya maintindihan kung bakit, hanggang sa isang araw, narinig niya ang dalawang babae sa banyo. Siya raw yung bagong sekretary ni Sir Kaloy, di ba? Ang sabi-sabi, single mother daw. Baka kaya nakuha agad sa trabaho, alam mo na, sabi ng isa. Grabe ka naman. Pero yun din ang narinig ko kay Ma'am Sofia. Mukha lang daw mahinhin, pero malakas ang dating, sagot ng pangalawa. Napatigil si Ara sa loob ng cubicle, ang mga kamay ay nakakuyom. So, ito pala ang ginagawa ni Sofia. Sinisira siya nito sa paraang hindi niya kayang labanan. Gusto niyang lumabas at komprontahin ang mga ito, ngunit ano ang sasabihin niya? Anong laban niya sa isang Sofia Alcantara? Ang lahat ng ito ay humantong sa isang hapon na hindi niya malilimutan. Ipinatawag siya ni Sir Kaloy sa opisina nito. Ara, I need you to be extra careful with this, sabi nito, iniabot sa kanya ang isang makapal na dokumento. This is the final contract for the Azure Heights project. It's worth billions. Kailangan ko itong mapirmahan ng kliyente mamayang 3:00. Please have it ready. Yes, sir. Masusunod po, sagot niya, ang puso ay kinakabahan sa bigat ng responsibilidad. Hawak-hawak niya ang kontrata na parabang ito ay isang babasaging kristal. Dinala niya ito sa kanyang mesa at sinimulang i-double check ang bawat pahina. Ang lahat ay perpekto. Kailangan na lang niyang ilagay sa isang leather-bound folder. Habang inaayos niya ito, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Working hard, I see. Napatingala si Ara. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa si Sofia, may hawak na isang tasa ng mainit na kape. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti nito ay tila isang babala. Good afternoon, Ma'am Sofia, formal niyang bati, pilit na itinatago ang kaba. Afternoon. That looks important, sabi ni Sofia, ang mga mata ay nakatutok sa kontratang hawak niya. Huwag kang magkakamali dyan. Baka iyon na ang katapusan ng maliligayang araw mo rito. Bago pa man makasagot si Ara, biglang inapatid si Sofia. Ang kilos ay tila sinadya, isang bahagyang pag-angat ng paa, isang kunwaring pagkawala ng balanse. Ang laman ng tasa, isang mainit, maitim na likido, ay tumapon, hindi sa sahig, kundi direkta sa kontratang hawak ni Ara. Napasigaw si Ara sa gulat at sa bahagyang paso sa kanyang kamay. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang malaking, basang mansa na mabilis na kumakalat sa mga puting papel. Ang tinta ng mga salita ay nagsimulang maghalo-halo. Ang kontrata. Ang bilyong-pisong kontrata. Oh my God. I'm so sorry, malakas na sabi ni Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kislap ng tagumpay. Tumingin ito sa kanya, ang boses ay puno ng peking pag-aalala na maihalong paninisi. Ang clumsy mo naman kasi. Bakit mo kasi hinayaan dyan? Nakatayo si Ara na parang isang estatwa, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang isip ay blanko. Ang puso niya ay bumabayo sa takot. Narinig niya ang mga bulungan mula sa ibang mga empleyado na naakit ng komosyon. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanya. Ni wala siyang masabi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tapos na siya. Ito na ang katapusan niya. Nang biglang, isang anino ang dumaan sa kanyang tabi. Isang pamilyar na boses, mababa at puno ng otoridad, ang pumutol sa katahimikan. Sofia, that's enough. Napalingon si Ara. Nakatayo roon si Miguel, kalalabas lang mula sa elevator. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na diretsong nakatutok kay Sofia. Hindi niya pinansin ang basang kontrata. Sa halip, lumapit ito kay Ara.
Kinuha nito ang isang panyong puti mula sa bulsa ng kanyang pantalon at marahang kinuha ang kamay ni Ara. Maingat niyang pinunasan ang mansa ng kape sa balat nito. Ang kilos ay simple, ngunit para kay Ara, ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kilos ng pagkalinga. Tumingin si Miguel kay Sofia, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. I said, that's enough. Natigilan si Sofia, ang peking pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at galit. Si Ara naman ay nakatayo lang doon, ang kamay ay hawak pa rin ni Miguel, ang puso ay naghahalo-halo sa pagitan ng matinding takot at isang nakalilitong pakiramdam ng kaligtasan. Para kay Carlos Suarez, si Amara Reyes ay isang hininga ng sariwang hangin sa magulong mundo ng korporasyon. Mula nang umupo ito bilang kanyang sekretarya, ang takbo ng kanyang araw-araw na gawain ay naging mas maayos at organisado. Mahusay ito, mabilis matuto at may isang klase ng dignidad na bihira niyang makita. Ngunit higit pa sa kanyang propesyonal na kakayahan, mayroon isang bagay kay Ara na nakakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang tahimik niyang lakas. Ang paraan ng pagharap niya sa bawat gawain ng may buong dedikasyon. Ang lungkot na paminsan-minsan ay sumisilip sa kanyang mga mata kapag inaakala niyang walang nakatingin. Sa tuwing humingiti ito kapag kinukumusta niya ang anak nito, nakikita ni Kaloy ang isang pag-ibig na dalisay at walang kapantay. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na paghanga, isang damdamin na unti-unting lumalalim sa bawat araw na lumilipas. Alam niyang komplikado ang buhay nito bilang isang single mother. At dahil doon, mas lalo niya itong iginagalang. Nais niyang maging isang taong maaasahan nito, hindi lang bilang boss, kundi bilang isang kaibigan. Ngunit sa likod ng paghangang ito, may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang linggo, ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Ara at ng kanyang matalik na kaibigan, si Miguel. Nakita niya ito noong unang araw. Ang biglaang paninigas ng katawan ni Miguel. Ang takot sa mga mata ni Ara. Inakala niya noong una na ito ay dahil lamang sa kaba. Ngunit habang tumatagal, ang tensyon ay hindi nawawala. Ito ay tila isang kuryenteng bumabalot sa hangin sa tuwing magkakasama sila sa iisang silid. Nag-iiwasan sila ng tingin, ngunit sa mga sandaling hindi nila namamalayan, nahuhuli niya ang mga sulyap na puno ng mga emosyong hindi niya mabasa. Ang insidente ng natapong kape ang nagpatibay sa kanyang hinala na mayroon silang nakaraan. Pagbalik niya mula sa pulong noong hapong iyon, naabutan niya ang isang eksenang puno ng drama. Si Sofia na nagagalit, ang mga empleyadong nagbubulungan, at si Ara na nakatayo sa gitna ng lahat, maputla at malapit ng maiyak. Ngunit ang pinakatumatak sa kanya ay ang imahe ni Miguel na nakatayo sa pagitan ni Ara at Sofia, tila isang pader na nagpoprotekta. Ang paraan ng paghawak nito sa kamay ni Ara, at ang galit sa boses nito nang harapin si Sofia, hindi iyon ang kilos ng isang estranghero o ng isang kaibigan lamang ng boss. Iyon ay isang bagay na mas personal. Kinausap niya si Miguel tungkol dito nang sila na lang ang naiwan. Anong nangyari kanina, Miggy? Para kayong may sariling teleserye ni Sofia, sabi niya, sinubukang gawing biro ang tono. Nagkibit balikat lang si Miguel, ang mga mata ay nakaiwas. Alam mo naman si Sofia. Palaging gumagawa ng eksena. Hindi si Sofia ang tinatanong ko, diretsahang sabi ni Kaloy. Ikaw? At si Ara? Mayroon ba akong hindi nalalaman? Tumingin sa kanya si Miguel, at sa isang iglap, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Isang bakas ng pagod at bigat. Kaloy, it's complicated. Huwag mo na lang isipin. Ang sagot na iyon, sa halip na magpakalma, ay lalo lang nagpaalab sa kanyang kuryosidad. Anong komplikasyon? Bakit hindi masabi sa kanya ni Miguel, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata, ang totoo? Ang sagot sa kanyang mga tanong ay dumating sa isang araw na hindi niya inaasahan, sa anyo ng isang maliit na bata. Bandang 10:00 ng umaga, nakatanggap si Ara ng isang tawag. Mula sa kanyang kinatatayuan sa loob ng salaming pader ng kanyang opisina, kitang-kita ni Kaloy ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang sekretarya. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalala. Pagkababa ng telepono, mabilis itong kumatok at pumasok sa kanyang opisina, ang boses ay nanginginig. Sir Kaloy, pasensya na po. Tumawag po yung nag-aalaga kay Matty. Nilalagnat po siya ng mataas at hindi po siya mapatahan.
Kailangan ko po siyang puntahan, sabi nito, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nakita ni Kaloy ang desperasyon sa mukha nito. Of course, Ara. Go ahead. Pamilya muna, agad niyang sagot. Salamat po, sir. Pero hindi ko po alam kung saan ko siya dadalhin. Wala po akong ibang mapag-iiwanan, halos pabulong nitong sabi, ang kahihiyan at pag-aalala ay naglalaban sa kanyang boses. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Kaloy. Bakit hindi mo na lang siya dalhin dito, alok niya. May maliit na sofa naman sa opisina ko. Pwede siyang magpahinga rito habang nagtatrabaho ka. I won't mind. At least, mababantayan mo siya. Ang laking gulat sa mukha ni Ara ay napalitan ng labis na pasasalamat. Talaga po, sir. Sigurado po kayo. Baka po makaabala kami. Hindi. It's no problem at all. Sige na, puntahan mo na siya, sabi niya, kasabay ng isang ngiting nagpapahiwatig na sinsero siya. Makalipas ang isang oras, bumalik si Ara. Sa pagkakataong ito, may kasama na siyang isang batang lalaki na karga-karga niya. Ang bata ay nakasubsob ang mukha sa balikat ng ina, halatang hindi maganda ang pakiramdam. Sir Kaloy, this is my son, Matri, mahinang sabi ni Ara. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang ulo. Mayroon itong mamasa-masang mata at mapupulang pisngi dahil sa lagnat. Ngunit sa kabila nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito nang makita si Kaloy. At sa sandaling iyon, natigilan si Kaloy. Ang mundo niya ay tila bumagal. Ang ngiting iyon. Ang hugis ng mga mata ng bata. Ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi. Lahat ay pamilyar. Isang pamilyar na imahe mula sa isang malayong nakaraan, mula sa mga lumang album ng litrato, mula sa mga alaala ng kanilang kabataan. Parang kidlat na tumama sa kanya ang katotohanan. Ang batang ito ay kamukhang-kamukha ni Miguel noong bata pa ito. Hello, Matri, sabi ni Kaloy, ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. I'm Tito Kaloy. Umiti muli ang bata at sa pagkakataong ito mas malinaw. Ang isang maliit na biloy sa kaliwang pisngi. Ang pilyong kislap sa mga mata nito sa kabila ng pagkakasakit. Mga katangi ang pagmamay-ari ni Miguel de la Vega. Inalalayan niya si Ara na ihiga si Mati sa sopa sa loob ng kanyang opisina. Habang kinukumutan ni Ara ang anak, si Kaloy ay nakatayo lang sa isang tabi, hindi maalis ang tingin sa bata. Ang kanyang isip ay naglalakbay, nagtatagni-tagni ng mga pira-pirasong impormasyon na dati wala siyang pakialam. Ang biglaang paghihiwalay ni Miguel at Sofia halos isang taon na ang nakalipas. Ang ilang linggong pagiging miserable ni Miguel, ang paglalasing, ang pagiging tuliro. Pagkatapos ay ang biglaang pag-apply ni Ara sa kumpanya. Isang single mother. Ang anak nito ay ilang buwan pa lang. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagpaalam siya kay Ara para bigyan ito ng privacy. Bumalik siya sa kanyang mesa, ngunit hindi na siya makapag-isip ng diretsyo. Umupo siya, sumandal sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Hindi maaari. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ngunit habang paulit-ulit niyang sinasabi iyon, mas lalo siyang nakukumbinsi na iyon nga ang katotohanan. Ang tensyon. Ang pag-iwasan. Ang biglaang pagiging protektibo ni Miguel. Lahat ng ito ay nagkaroon ng saysay. Kailangan niya ng pruweba. Hindi sapat ang hinala. Binuksan niya ang kanyang computer. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap niya ang isang lumang folder na may label na T-Nostalgia. Naglalaman ito ng mga nascan na litrato mula sa kanilang kabataan. Nag-click siya sa isang album na may pamagat na Migis Pito Gi Birthday. At naroon, isang litrato nilang dalawa ni Miguel nakangiti sa harap ng isang malaking cake. Si Miguel, na may nawawalang ngipin sa harap, ay may parehong pilyong ngiti at biloy sa pisngi. Sumulyap siya sa mesa ni Ara. May maliit na picture frame doon na hindi niya masyadong pinapansin noon. Isang litrato ni Mati na masayang tumatawa. Mabilis siyang tumayo, nagkunwaring may kukunin at sinilip ito ng malapitan. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang upuan. Binuksan niya ang litrato ni Miguel sa kanyang screen. Pagkatapos, gamit ang kanyang cellphone, kinuha niya ang larawan ng picture frame sa mesa ni Ara nang hindi ito nakatingin.
Inilipat niya ang litrato sa kanyang computer at inilagay sa tabi ng luma nilang larawan. Ang pagkakahawig ay hindi maipagkakaila. Ito ay malinaw na parang sikat ng araw. Ang parehong mga mata. Ang parehong ilong. Ang parehong ngiti. Isang halo ng emosyon ang bumalot kay Kaloy. Galit para sa kanyang kaibigan na naglihim sa kanya. Awa para kay Ara na mag-isang dinadala ang ganitong kabigat na sikreto. At isang kirot na hindi niya maintindihan, isang kirot ng pagkabigo nang nawalang pagkakataon. Ang babaeng unti-unti niyang hinahangaan ay may koneksyon pala sa kanyang matalik na kaibigan sa paraang hindi niya kailanman naisip. Naghintay siya. Naghintay siya hanggang sa makauwi si Ara at ang anak nito. Naghintay siya hanggang sa umalis na ang ibang mga empleyado. Naghintay siya hanggang sa sila na lang ni Miguel ang natira, dahil alam niyang dadaan ito gaya ng dati. Nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Miguel na may kaswal ng ngiti, sinalubong siya ni Kaloy ng isang seryosong mukha. Miggy, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at walang bahid ng anumang biro. Kailangan nating mag-usap. Nawala ang ngiti ni Miguel na palitan ng pag-aalala. Tungkol saan? May problema ba? Tumingin si Kaloy ng diretso sa mga mata ng kanyang kaibigan, ang mga mata na nakikita niya ngayon sa isang maliit na bata. Hinayaan niyang magkaroon ng isang mahabang katahimikan bago siya nagsalita, bawat salita ay may bigat. Tungkol kay Ara at sa anak niya. Tungkol kay Ara at sa anak niya. Ang mga salita ni Kaloy ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Miguel. Ang hangin sa loob ng marangyang opisina ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na nakalutang sa pagitan nilang dalawa. Ang ekspresyon sa mukha ni Kaloy, isang halo ng sakit, pagkadismaya, at isang matamang paghahanap ng kasagutan, ay nagsasabi sa kanya na tapos na ang laro. Alam na nito. Ano nang ibig mong sabihin, Kaloy? Tanong ni Miguel, bagamat alam na niya ang sagot. Ang kanyang boses ay naging paos. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, na para bang kaya nitong pigilan ang katotohanan na kumalat pa. Tumayo si Kaloy mula sa kanyang upuan at dahan-dahang lumakad patungo sa bintana, nakatalikod sa kanya. Huwag na tayong maglokohan, Miggy. Nakita ko ang bata kanina. Dinala siya ni Ara dito dahil may lagnat. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Miguel sa salitang tilagnat, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Ang mas malaking problema ay nasa harapan niya. Nakita ko ang mukha niya, patuloy ni Kaloy, ang boses ay mababa at puno ng pait. At nakita ko ang mukha mo. Ang mukha mo noong 7 taong gulang ka at ninakaw natin ang mangga sa hardin ni Aling Pacing. Parehong-pareho kayo. Hindi nakapagsalita si Miguel. Anong sasabihin niya? Natama ito. Nasa loob ng ilang linggo, ang hinalang ito ay unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Humarap si Kaloy sa kanya, ang mga mata nito ay nanlilisik. Kaibigan mo ako, Miggy. Kapatid ang turing ko sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan ko pang matuklasan ng ganito? Napayo ko si Miguel. Ang bigat ng pagsisisi ay dumagan sa kanyang mga balikat. Dahil hindi ko rin alam, Kaloy, amin niya, ang mga salita ay tila hirap lumabas. Hinala pa lang. Hindi ko alam kung totoo. Hinala? Tumawa si Kaloy, ngunit ang tawa ay walang saya. Isang tingin lang sa bata, Miggy, malalaman mo na. Huwag mo akong sabihan na hindi mo napansin. Hindi ko pa siya nakikita. Ang sigaw ni Miguel ay umalingaw sa loob ng silid. Isang sigaw na puno ng pagkabigo at pananabik na hindi niya maintindihan. Huminahon siya, napahilamos sa kanyang mukha. Kaloy, hindi ko pa siya nakikita. Iniiwasan ako ni Ara. Paano ko malalaman? Ang galit sa mukha ni Kaloy ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. So, totoo nga. May nangyari sa inyo. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pahayag. Tumango si Miguel, hindi na magawang tumingin sa mata ng kaibigan. Isang gabi lang. Matagal na. Lasing ako, Kaloy. Gulong-gulo ang isip ko dahil kay Sofia. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali na ngayon ay hindi ko alam kung paano itatama. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Lumakad si Kaloy pabalik sa kanyang mesa at umupo, ang tingin ay nawawala sa kawalan. Alam mo ba, Miggy, nagsimula itong muli, ang boses ay mas kalmado na ngunit mas mabigat. Gusto ko si Ara. Natigilan si Miguel. Itinaas niya ang kanyang tingin, sinalubong ang mga mata ni Kaloy. Ang narinig niya ay mas masakit pa kaysa sa isang akusasyon. Ito ay isang pagtatapat na nagpapakita kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa niya. Gusto ko siya, ulit ni Kaloy. Ang plano ko sana, liligawan ko siya. Aayusin ko ang buhay niya, aalagaan ko siya at ang anak niya. Ibibigay ko sa kanila ang pamilyang hindi nila naranasan. Napabuntong hininga ito, isang tunog na puno ng pagkabigo. Pero paano ko gagawin yun ngayon? Kung ang anak niya ay anak din ng matalikong kaibigan. Ang bawat salita ni Kaloy ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang pagkakaibigan nila, na binuo nila mula pagkabata, ay ngayon ay mailamat dahil sa isang pagkakamaling ginawa niya sa isang gabing puno ng kadiliman. Kaloy, I'm sorry di. Huwag kang mag-sorry sa akin, Miggy, putol ni Kaloy. Kay Ara ka dapat mag-sorry. At sa batang iyon, kailangan mong malaman ang totoo. At kailangan mong panagutan. Bilang kaibigan mo, iyon lang ang masasabi ko. Iniwan ng mga salitang iyon si Miguel na tulala. Tama si Kaloy. Hindi na siya maaaring magtago sa likod ng mga hinala at pag-aalinlangan. Dinedepensahan niya ang sarili, ngunit ang totoo, natatakot siya. Natatakot siyang harapin ang katotohanan dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag nalaman niya ito. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Itinulak siya ni Kaloy sa bingit ng katotohanan. Kailangan na niyang tumalon. Kinabukasan, hindi na siya naghintay pa. Alam niyang kailangan niyang kausapin si Ara, bago pa man may ibang makaalam, bago pa man muling gumawa ng eksena si Sofia, bago pa man tuluyang masira ang lahat. Pinlano niya ang lahat. Hihintayin niya ito pagkatapos ng oras ng trabaho, sa parking lot kung saan walang ibang makakarinig. Buong araw, hindi siya mapakali sa kanyang klinika. Bawat pasyenteng kausap niya, ang mukha ni Ara ang nakikita niya. Ang mga instrumentong hawak niya ay tila nanginginig. Ang kanyang isip, na sanay sa pagiging kalmado sa ilalim ng pressure, ay ngayon ay isang magulong bagyo ng what ifs. Paano kung anak ko nga siya? Paano kung hindi? Paano kung galit sa akin si Ara? Paano kung ayaw niya akong maging parte ng buhay nila? Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, mabilis siyang nagpaalam sa kanyang mga nurse at nagmaneho papunta sa KISS. Naghintay siya sa loob ng kanyang sasakyan, sa isang sulok ng parking lot kung saan tanaw niya ang entrance ng gusali. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang oras. Ang puso niya ay kumakarera. At pagkatapos nakita niya ito. Naglalakad si Ara palabas ng gusali, ang mga balikat ay bahagyang nakayuko na parang may pasa na mabigat. Ang kanyang puso ay biglang kumirot sa awa at sa isang damdaming hindi niya mapangalanan. Lumabas siya ng sasakyan at humarang sa daraanan nito. Ara! Nagulat si Ara, napatalo ng bahagya. Nang makita siya nito, ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pamilyar na kaba at pag-iwas. Es de la Vega, sabi nito, ang boses ay formal at malamig. Sinubukan nitong lampasan siya, ngunit marahan niyang hinawakan ang braso nito. Please, pakiusap niya, ang boses ay halos magmakaawa. Kailangan nating mag-usap. 5 minuto lang. Tumingin si Ara sa paligid na para bang naghahanap ng saklolo. Nang makita niyang wala ng ibang tao, bumuntong hininga ito sa pagsuko. Binitawan niya ang braso nito. Tungkol saan po ito, sir? Tanong nito, iniiwasan ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, pinipilit na hanapin ang mga tamang salita. Tungkol sa anak mo. Sa pagbanggit pa lang ng salitang i-anak, nakita niya ang pagbabago sa tindig ni Ara. Ang kanyang katawan ay nanigas, at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang protektibong galit. Ano nang tungkol sa anak ko? Ito na. Wala nang atrasan. Ara, please just tell me the truth, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Humarap siya dito ng buong buo, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Si Mati anak ko ba siya? Isang sandali ng katahimikan. Isang sandaling tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang hinihintay niya ang sagot na babago sa kanyang buong buhay.
Tumingin si Ara ng diretso sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, hindi ito umiwas. Ngunit ang nakita niya roon ay hindi ang katotohanang inaasahan niya. Ang nakita niya ay isang pader na binuo ng sakit, takot, at ng matinding pride. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata nito, ngunit ang kanyang boses ay matatag at puno ng pait. Hindi. Ang isang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang bala. May iba siyang ama, patuloy ni Ara, ang bawat salita ay tila isang patalim. Ginamit nito ang sarili niyang kasinungalingan laban sa kanya. Isang lalaking nang iwan sa akin, katulad ng ginawa ng tatay ko sa nanay ko. Isang lalaking duwag at walang pananagutan. Hindi ikaw yon, Jeff de la Vega. Dahil ang ama ng anak ko, hinding-hindi ko nahahayaang makalapit pa sa amin. Ang sakit sa boses nito ay totoo. Ang pait ay totoo. At dahil doon, naniwala si Miguel. Paano niya kukwestiyonin ang isang sakit na kitang-kita niya? Ang kwento nito ay umaangkop sa lungkot na palagi niyang nakikita sa mga mata nito. Natapos ang kanyang pag-asa sa isang iglap. Ang maliit na binhi ng pag-asa na baka mayroon siyang pamilya, na baka mayroon siyang anak, ay biglang natuyo at namatay. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang kakaibang halo ng kaluwagan at isang matinding panghihinayang. Kaluwagan dahil hindi siya ang duwag na lalaking inilarawan nito. Panghihinayang dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, nasasaktan siyang hindi siya iyon. Masaya ka na? Tanong ni Ara, ang luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Hindi siya nakasagot. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad palayo, ang bawat hakbang ay mabilis at desidido. Naiwan si Miguel na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng parking lot, habang unti-unting lumulubog ang araw. Pinanood niya itong maglakad palayo, hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa dilim. Ang pagtatapat na kanyang hinanap ay naging isang kabiguan. Ang katotohanang kanyang narinig ay isang kasinungalingan, ngunit hindi niya iyon alam. Ang alam lang niya ay ang pakiramdam ng isang malaking kawalan, isang pagkawala ng isang bagay na hindi niya man lang alam na mayroon pala siya. Ang kasinungalingan ay mailasa. Ito ay may lasang mapait, tulad ng gamot na kailangan mong lunukin para gumaling, ngunit nanunuot ang pait sa iyong lalamunan ng matagal. Sa loob ng 2 araw matapos ang kanilang pag-uusap sa parking lot, iyon ang palaging lasa sa bibig ni Ara. Bawat paglunok, bawat paghinga, naroon ang lasa ng mga salitang binitiwan niya laban kay Miguel. Hindi. May iba siyang ama. Sa isang banda, nakaramdam siya ng isang nakalalasong kaluwagan. Ang pag-iwas. Ang mga palihim na sulyap. Ang mga tanong na nakabitin sa hangin. Natapos na ang lahat ng iyon. Naniniwala si Miguel sa kanya. Nakita niya iyon sa mga mata nito, ang pagkabigo, ang pagkalito, at sa huli, ang pagtanggap. Hindi na siya nito guguluhin pa. Malaya na siya. Ngunit sa kabilang banda, ang bigat ng kasalanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa tuwing tinititigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak na si Mateo, ang kanyang anghel, nararamdaman niya ang pagkasuklam sa sarili. Ipinagkait niya sa kanyang anak ang karapatang makilala ang sarili nitong ama, kahit ano paman ang naging sitwasyon. Ipinagkait niya kay Miguel ang katotohanan. Dahil dito, alam niyang hindi na siya maaaring manatili pa sa Suarez Land. Ang bawat araw na makikita niya si Miguel, kahit pa naniniwala na ito sa kanyang kasinungalingan, ay magiging isang paalala ng kanyang panlilinlang. Ang bawat ngiti at kabaitan ni Sir Kaloy ay magiging parang mga sundang na tumutusok sa kanyang konsensya. Kaya naman, isang gabi, umupo siya sa harap ng kanilang maliit na mesa sa kusina at nagsulat. Isang resignation letter. Maikli lamang ito at formal. Nagpasalamat siya sa pagkakataon na ibinigay sa kanya, ngunit sinabi niyang kailangan niyang umalis dahil sa mga personal na kadahilanan. Pagkatapos isulat, inilagay niya ito sa isang sobre at napabuntong hininga. Bukas. Ibabagsak niya ang isang pinto para makapagbukas ng panibago. Mahirap pero kailangan. Para sa kanyang kapayapaan. Para sa kanila ni Mateo. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang planong mas malupit at mas masakit kaysa sa inaakala niya. Nasa kalagitnaan si Ara ng pag-aayos ng mga dokumento para sa isang pulong nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa eskwelahan ni Mateo. Isang pamilyar na kaba ang biglang kumalat sa kanyang sistema. Hello?
This is Amara Reyes, sagot niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ma'am Ara. Si Teacher Lenny po ito. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagpapanik. Si Matty po. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Bakit po? Anong nangyari? Tanong ni Ara, tumayo mula sa kanyang upuan, ang mga kamay ay nanlalamig. Bigla na lang po siyang nahirapang huminga habang naglalaro kami. Tapos nangingitim po yung mga labi niya. Papunta na po kami sa pinakamalapit na ospital. Sa St. Jude's po. Ang mundo ni Ara ay gumuho. St. Jude's. Ang ospital kung saan halos mamatay ang kanyang ina. Ang mga salita ng guro, nahirapang huminga, nangingitim ang labi, ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang sirena ng ambulansya. Hindi na siya nakapag-isip ng diretsyo. Binitawan niya ang telepono, kinuha ang kanyang bag, at tumakbo palabas ng opisina, hindi na alintana ang gulat ng mga mata ng kanyang mga katrabaho. Ang biyahe papuntang St. Jude's ay isang malabong bangungot. Ang mga busina ng sasakyan, ang sigaw ng mga tao sa kalye, lahat ay tila humina. Ang tanging malinaw ay ang dasal na paulit-ulit sa kanyang isipan. Diyos ko, wag po ang anak ko. Wag po ang anak ko. Ako na lang po, wag lang siya. Pagdating niya sa emergency room, ang amoy ng antiseptic at sakit ay muling sumalubong sa kanya. Isang eksena ng kontroladong kaguluhan. Nakita niya si Teacher Lenny sa isang sulok, umiiyak. At sa gitna ng lahat, sa isang higaan na napapalibutan ng mga doktor at nurse, nakita niya ang kanyang maliit na si Mateo. Ang kanyang masayahin at malikot na anak ay nakahiga roon, maputla, na may kung anong tubo na nakakabit sa kanyang maliit na ilong. Ang kanyang mga labi at ang dulo ng kanyang mga daliri ay may bahid ng kulay asul. Isang kulay na nagsasabi ng kakulangan ng hangin, ng kakulangan ng buhay. Ma'am, kayo po ba ang nanay? Tanong ng isang doktor, hinila siya palayo ng bahagya mula sa eksena. Tumango lang si Ara, hindi maalis ang tingin sa kanyang anak. I'm Ihi Santos. We were able to stabilize him for now, but his condition is critical, paliwanag ng doktor sa isang kalmado, ngunit seryosong boses. We did an echocardiogram. Your son has a complex congenital heart defect. It's called tetralogy of Fallot. Ang mga salitang medikal ay tila isang ibang lengguwahe, ngunit naintindihan ni Ara ang pinakabuod nito, may malubhang problema sa puso ang kanyang anak. Dinala siya ng doktor sa isang maliit na opisina at ipinakita sa kanya ang isang diagram ng puso. Itinuro nito ang 4 na magkakaibang depekto. Dahil sa mga butas na ito at sa paninikip ng daanan ng dugo, ang dugo na walang sapat na oxygen ay humahalo sa dugo na may oxygen at kumakalat sa kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nangingitim. This is a life-threatening condition, Mrs. Reyes. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng kanyang mga tuhod at kinailangan niyang kumapit sa mesa para hindi matumba. Aano po ang lunas, Dok? Tumingin sa kanya si Ihi Santos ng may awa. Kailangan niya ng agarang operasyon. An open heart surgery to repair the defects. Walang ibang paraan. Operasyon. Ang salitang iyon ay muling bumalik para takutin siya. Ngunit ngayon, hindi na pera ang problema. Ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Kahit ano po, iligtas niyo lang ang anak ko. Tumango ang doktor. We will do our best pero ang operasyon na ito ay napakakomplikado at delikado, lalo na sa isang sanggol. Iisang tao lang ang kilala ko dito sa Maynila na may pinakamataas na success rate para sa ganitong kaso. Siya ang pinakamagaling. He's the chief pediatric cardiac surgeon at the Philippine Heart Center. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang pumasok sa puso ni Ara. Ang pinakamagaling. Iyon ang kailangan ni Mateo. Sino po siya, Dok? Kakausapin ko po siya. Magmamakaawa po ako. Huminga ng malalim si Ihi Santos bago nagsalita, hindi alam ang bigat ng mga salitang bibitawan niya. Ang pinakamagaling para dito ay si Miguel de la Vega. Sa isang iglap, ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Ara ay tila nawala. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal, mas malakas pa kaysa noong una niya itong makita sa opisina. Si Miguel. Ang lalaking 2 araw pa lang ang nakalipas ay tinalikuran niya at pinagsinungalingan. Ang lalaking ama ng batang ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay.
Ang tadhana ay hindi lang malupit, ito ay isang halimaw na nasisiyahang paglaruan siya. Hindi po ba pwedeng iba, halos pabulong niyang tanong, ang kanyang boses ay basag. Umiling si E.A. Santos. Mrs. Reyes, understand your concern, but we are talking about your son's life. A.S. de la Vega is the best, there is no one better. Napasubsob si Ara sa kanyang mga kamay, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ang kanyang mga pagpipilian ay nawala. Ang kanyang mga kasinungalingan ay bumalik para singilin siya. Ang pader na kanyang itinayo ay gumuho, at sa ilalim ng mga guho ay siya, isang ina na desperado at walang kapangyarihan. Tumingala siyang muli kay E.F. Santos, ang mga mata ay namumugto. Ngunit may isa pang sinabi ang doktor, isang huling dagok na tuluyang wawasak sa lahat ng kanyang natitirang depensa. Mrs. Reyes, may isa pa po akong kailangang malaman, seryosong sabi ng doktor. Madalas, ang tetralogy of Fallot ay namamana. May lahi ba kayo o ang ama ng bata na may sakit sa puso? Iyon na iyon. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi na ito tungkol sa pagiging pinakamagaling na siruhano ni Miguel. Ito ay tungkol sa dugo. Sa pinagmulan. Sa katotohanang hindi na niya maitatago pa. Ang sigaw ng dugo ni Mateo ay mas malakas na kaysa sa kanyang mga kasinungalingan. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Walang pag-aalinlangan. Walang pride. Ang tanging mahalaga ay si Mateo. Iniwan niya si E.F. Santos at naglakad na parang isang zombie palabas ng opisina. Tinanong niya ang isang nurse kung saan matatagpuan si E.F. de la Vega. Sinabi nitong nasa surgical wing ito ng kalapit na heart center, naghahanda para sa isang operasyon. Hindi na siya nagsayang ng oras. Tumakbo siya, tinawid ang tulay na nagdudugtong sa dalawang ospital, ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Nakita niya ito sa labas ng operating room, nakasuot na ng asul na scrubs, nakikipag-usap sa ibang mga doktor. Ang itsura nito ay kalmado, kontrolado, at may otoridad, ang eksaktong kabaligtaran ng nararamdaman niya. Nilabanan niya ang lahat ng takot at hiya sa kanyang katawan. Itinulak siya ng pagmamahal ng isang ina. Naglakad siya palapit, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at desidido, hanggang sa makarating siya sa harapan nito. Miguel. Napalingon si Miguel, nagulat na makita siya roon, sa lugar na ito. Ang kanyang mga mata ay nagtanong. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ni Ara. Hinawakan niya ang braso nito, ang kanyang mga daliri ay malamig ngunit ang hawak ay mahigpit. Tumingin siya sa mga mata nito, hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit, takot at desperasyon na nararamdaman niya. Miguel, sabi niya, ang boses ay nanginginig at basag sa pag-iyak. Kailangan mo siyang tulungan. Kumunot ang noo ni Miguel sa pagkalito. Tulungan? Sino? Huminga ng malalim si Ara, inipon ang lahat ng natitira niyang lakas para sabihin ang katotohanang matagal niyang itinago, ang katotohanang ngayon ay ang tanging pag-asa ng kanyang anak. Si Mateo, anak mo siya. Si Mateo, anak mo siya. Ang anim na salitang iyon ay tumago sa pandinig ni Miguel na parang isang matalim na kutsilyo. Huminto ang lahat. Ang boses ng mga kasamahan niyang doktor ay naging isang walang kahulugang ugong. Ang abalang paligid ng surgical wing ay tila nagyelo. Ang tanging gumagalaw ay ang dibdib ni Ara na mabilis na tumataas baba, at ang mga luhang walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi gulat. Ito ay galit. Isang nag-aalab na galit na nagmula sa sakit ng panlilinlang. Sinungaling. Ang salita ay sumigaw sa kanyang isipan. 2 araw pa lang ang nakalipas, tumingin siya sa mga mata ko at sinabing hindi. Ipinamukha niya sa akin na isa akong walang kwentang estranghero. At ngayon sasabihin niyang, Miguel, tanong ng isa sa mga kasama niyang doktor, napansin ang biglaan niyang pananahimik. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Ara. Hinawakan niya ito sa braso, mas mahigpit kaysa sa nararapat, at marahang hinila palayo sa pandinig ng iba, sa isang sulok ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan niya ito. Ano nang sinabi mo? Tanong niya, ang boses ay mababa, kontrolado, ngunit puno ng bagsik. Ulitin mo. Hindi na tinag si Ara sa galit niya. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay namumugto at puno ng desperasyon. May sakit siya, Miguel.
Sa puso. Sinabi ng doktor na mamana raw. Kailangan kanya. Ang mga salitang sakit sa puso at namamana ang siyang pumutol sa pader ng kanyang galit. Bigla, ang kasinungalingan ni Ara ay naging pangalawa na lang sa isang mas malaki at mas nakakatakot na katotohanan. Isang katotohanang medikal. Isang katotohanang hindi maaaring pagdebatihan. Binitawan niya ang braso nito. Ang kanyang isip na sinanay para mag-isip ng lohikal sa ilalim ng matinding pressure ay nagsimulang kumilos. Ang mga sintomas, ang sakit, ang timing, lahat ay nag-ugnay. Humarap siya kay Ara, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding pangangailangan na malaman ang buong katotohanan. Totoo, tanong niya, ang boses ay halos pabulong na lang. Tumango si Ara, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Isang tango na sumira sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Isang tango na nagpabago sa kanyang buong pagkatao sa isang iglap. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at naglakad ng mabilis patungo sa ihi ng Athie Judas. Si Ara ay nakasunod sa likuran niya. Hindi niya kailangang magtanong kung nasaan ang bata. Hinanap ng kanyang mga mata ang silid na may pinakamaraming aparato, ang silid na may pinakamabigat na aura ng pangamba. At doon, sa likod ng isang salamin, nakita niya ito. Isang maliit na katawan sa isang malaking kama. Ang balat nito ay maputla na may bahid ng kulay asul. Napakaraming tubo at wire na nakakabit sa munti nitong dibdib. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban. Lumapit si Miguel sa salamin, inilapat ang kanyang palad dito. Ang malamig na salamin ay hindi kayang pigilan ang init ng koneksyon na biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Nakita niya ang hugis ng mukha ng bata. Ang kanyang ilong. Ang kanyang noo. Ang mga matang nakapikit ay alam niyang kapareho ng sa kanya. Lahat ng hinala ni Kaloy, lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lahat ng kasinungalingan ni Ara, lahat ay nawalan ng saysay sa harap ng imaheng ito. Ang galit ay naglaho, napalitan ng isang damdaming mas malakas, mas makapangyarihan. Isang mabagsik na pagmamahal. Isang matinding takot. Ito ang kanyang anak. Ang kanyang dugo. At ito ay nasa bingit ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang nasaktang lalaki ay nawala. Ang naguguluhang mangingibig ay naglaho. Ang natira ay si Miguel de la Vega, isang ama at isang doktor. At ang dalawang pagkataong iyon ay iisa na ngayon ang misyon, ang iligtas ang batang ito. I need his chart. Now, utos niya kay Ara, hindi inaalis ang tingin sa bata. Ang kanyang boses ay naging kalmado at puno ng otoridad. And I need to speak to Santos. Tumakbo si Ara para sundin ang kanyang utos. Sa loob ng ilang minuto, hawak na ni Miguel ang medical chart. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa sa bawat detalye, bawat resulta ng laboratorio, bawat nota ng doktor. Kinumpirma ng mga ito ang kanyang kinatatakutan. Tetralogy of Fallout. Isang komplikadong kaso. Dumating si Santos at nag-usap sila sa lengguwaheng tanging sila lang ang nakakaintindi. Mga salitang tulad ng pulmonary stenosis, ventricular septal defect, at overriding aorta. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, isang desisyon lang ang nasa isip ni Miguel. Ako ang mag-opera, sabi niya kay Santos, isang pahayag na walang lugar para sa pagtutol. Prepare the G. I want my team from Heart Center here. Now. Bumalik siya kay Ara. Ito ay nakasandal sa pader, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa isang sulok, nakita niya si Aling Elena, na halatang kararating lang, at si Kaloy, na ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang focus ay kay Ara. Lumapit siya. Ara. Tumingala ito, ang mga mata ay puno ng takot at isang tanong. Gagawin ko ang lahat, sabi niya, isang pangakong mas mabigat kaysa sa anumang kasal. Hindi pa ito ang oras para sa pagpapatawad o panunumbat. Ang oras na ito ay para sa pag-asa. Naglakad siya patungo sa scrub area. Habang sinasabon niya ang kanyang mga kamay at braso, isang ritual na ginawa na niya ng libu-libong beses, tumingin siya sa salamin. Ang taong nakatingin pabalik ay hindi lang isang siruhano na naghahanda para sa isang mahirap na kaso. Nakita niya ang isang ama na ang puso ng sariling anak ay nasa kanyang mga kamay.
Ang takot ay naroon, isang malamig na kaba sa kanyang sikmura. Ngunit ginawa niyang kalasag ang takot na iyon, isang bagay na magpapatala sa kanyang isip at magpapatatag sa kanyang mga kamay. Pumasok siya sa operating room. Ang silid ay malamig at tahimik, ang lahat ay nakahanda. Humiga ang kanyang anak sa gitna ng lahat, isang maliit na isla sa isang dagat ng teknolohiya. Huminga siya ng malalim. Scalpel. Ang operasyon ay tumagal ng maraming oras. Para kay Miguel, ang oras ay naging isang bagay na hindi na umiiral. Ang mundo niya ay lumiit sa espasyo sa loob ng dibdib ni Mateo. Ang bawat tahi, bawat pagputol, bawat galaw ng kanyang mga kamay ay ginawa ng maisukdulang presisyon. Ang kanyang team ay kumikilos sa paligid niya na parang isang mahusay na makinang may iisang layunin. Ang tanging tunog na mahalaga ay ang ritmikong beep ng heart monitor. Sa gitna ng kanyang konsentrasyon, ang mga imahe ay sumisilip sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Ara na puno ng luha. Ang mukha ni Kaloy na puno ng sakit. Ang maliit na ngiti ng bata sa litratong nakita niya sa computer ng kanyang kaibigan. Ang mga imaheng iyon ay hindi naging distraksyon. Naging panggatong ang mga iyon. Para sa kanila, ginagawa niya ito. Para sa batang ito, na hindi niya man lang nakargang gising, lalaban siya. May isang kritikal na sandali. Habang tinatahi niya ang butas sa pagitan ng mga ventricle, biglang naging eratiko ang tunog ng monitor. Bumaba ang blood pressure. "This is dropping," sigaw ng anesthesiologist. Isang alon ng tensyon ang bumalot sa silid. Ngunit si Miguel ay nanatiling kalmado sa gitna ng bagyo. More epinephrine. Suction, utos niya, ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa paggalaw, mabilis at may kumpiyansa. Sa loob ng ilang minuto na parang isang walang hanggan, nagawa niyang kontrolin ang pagdurugo. Ang tunog ng monitor ay bumalik sa normal na ritmo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. At sa wakas, pagkatapos ng mahigit 6 na oras, tapos na. Ang huling tahi ay nailagay na. Tumingin siya sa monitor. Ang numero ng oxygen saturation, na dati mapanganib na mababa, ay ngayon ay nasa 98%. Ang puso ni Mateo ay tumitibok ng mag-isa, malakas, matatag at buo. Isang pagod na tagos hanggang buto ang biglang bumalot kay Miguel. Ang adrenaline na nagpanatili sa kanyang pagtayo ay nawala at naramdaman niya ang bigat ng bawat minutong lumipas. Naglakad siya palabas ng operating room, tinanggal ang kanyang maskara. Sa waiting area, nakita niya sila, isang maliit na grupo na pinag-isa ng pag-aalala. Si Ara, na nakatayo na ngayon, ang mukha ay basang-basa sa luha. Si Kaloy, na nakatayo sa likod nito, ang kamay ay nasa balikat nito bilang suporta. At si Aling Elena, na mahigpit ang hawak sa isang rosaryo. Lahat sila ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng isang tanong. Huminga siya ng malalim, ang kanyang boses ay pagod ngunit malinaw. "He's stable. The surgery was a success." Ang isang kolektibong buntong hininga ng kaluwagan ang narinig sa silid. Si Ara ay napaluhod sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak na ngayon ay puno ng pasasalamat. Si Kaloy at Aling Elena ay niyakap ito. Pinanood sila ni Miguel mula sa malayo. Hindi pa siya handang lumapit. Mayroon pang isang pader sa pagitan nila, isang pader na binuo ng mga kasinungalingan at sakit. Ngunit sa unang pagkakataon, nakikita na niya ang mga bitak sa pader na iyon. Ilang oras ang lumipas. Si Mateo ay nasa recovery room na, mahimbing na natutulog. Nagpaiwan si Miguel sa ospital. Nang dalawin niya ang silid, nakita niya si Ara na nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kama, nakatulog na rin sa sobrang pagod, ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutson. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinagmasdan niya ang mag-ina. Ang lahat ng galit na naramdaman niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay isang pag-unawa na mas malalim pa sa salita. Naiintindihan niya na ngayon ang desperasyon ni Ara. Ang takot ng isang ina na mag-isang lumalaban para sa kanyang anak. Mali ang ginawa nito, ngunit ginawa nito iyon dahil sa pagmamahal. Umupo siya sa silyang nasa kabilang panig ng kama, kaharap ni Ara. Sa mahinang ilaw ng silid, pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak. Ang kulay asul sa mga labi nito ay wala na, napalitan ng isang malusog na kulay rosas. Ang dibdib nito ay marahang tumataas baba sa isang payapang ritmo, isang tunog na para kay Miguel ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo.
Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang maliliit na daliri ni Mateo. Napakaliit. Napaka-perpekto. Isang emosyon na hindi niya pa naramdaman kailanman ang umapaw sa kanyang puso. Isang pagmamahal na dalisay, walang kondisyon at napakalawak. Ito pala ang pakiramdam ng pagiging isang ama. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ara. Kahit sa pagtulog, bakas pa rin sa mukha nito ang pagod at sakit. Marahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng kasinungalingan, hindi niya magawang magalit dito ngayon. Ang nakikita niya ay isang babaeng lumaban ng mag-isa, isang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa anak nila. Ang anak nila. Sa unang pagkakataon, naisip niya ang salitang iyon. Nila. Marahil dahil sa kanyang marahang pagdampi, o marahil dahil sa instinct ng isang ina, dahan-dahang iminulat ni Ara ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin sa katahimikan ng silid. Walang nagsalita. Ang mga mata ni Ara ay napuno muli ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa takot, kundi sa isang halo ng pasasalamat at hiya. Miguel, halos pabulong niyang sabi. Salamat. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Inabot niya ang kamay ni Ara, na nakapatong sa kumot, at marahang hinawakan ito. Ang kanyang malaking palad ay bumalot sa maliliit na kamay nito. Pagkatapos, gamit ang kanyang kabilang kamay, maingat niyang inilipat ang pareho nilang mga kamay upang ipatong sa ibabaw ng maliit na kamay ni Mateo na hawak pa rin niya. 3 kamay. Isang malaki, isang katamtaman, at isang napakaliit. Magkakapatong. Magkakadugtong. Sa ilalim ng kanilang mga palad, nararamdaman nila ang marahang pagtibok ng isang pusong kanilang pinagsasaluhan, isang pusong sabay nilang iniligtas. Tumingin si Miguel sa mga mata ni Ara. Wala nang galit. Wala nang panunumbat. Ang naroon na lang ay isang pagod na pag-unawa at isang bagong simula. Magpahinga ka na, Ara, sabi niya sa malumanay na boses. Nandito na ako. Hindi na kayo nag-iisa. Sa mga salitang iyon, ang huling pader na nakapagitan sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang pinipigilan ni Ara ay bumuhos na parang isang ilog, mga luha ng kaluwagan, ng pasasalamat, at ng pag-asang matagal na niyang ibinaon. Hindi na siya sumagot pa. Tumango na lang siya habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Miguel, na para bang iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang pagiging buo. Sa gitna ng tahimik na silid ng ospital, sa tabi ng isang batang natutulog na may pusong bagong buo, isang pamilyang wasak ang nagsimulang maghilom. Hindi pa sila buo. Marami pang sugat na kailangang gamutin, maraming kasinungalingan na kailangang harapin, at maraming sakit na kailangang pag-usapan. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng beeping monitor, habang ang kanilang mga kamay ay magkakaugnay sa ibabaw ng dibdib ng kanilang anak, sapat na iyon. Ang puso ng isang ama, na natagpuan ang daan pa uwi, ay nagsimula ng tumibok kasabay ng puso ng kanyang mag-ina. At iyon ang simula ng lahat. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat at pagbibigay buhay sa kwento ni Ara at Miguel ay isang paglalakbay din para sa amin. Sila ay naging higit pa sa mga tauhan sa papel, sila ay naging mga tinig na nagbahagi ng kanilang sakit, takot, at pangarap sa bawat isa sa atin. Naramdaman namin ang bigat sa dibdib ni Ara sa bawat pagsubok, at naramdaman din namin ang tibok ng puso ni Miguel nang una niyang masilayan ang kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, nais naming iparating na ang tunay na pag-ibig ay maaaring sumibol sa mga hindi inaasahang pagkakataon at sa mga pinakamasakit na sitwasyon. Na ang pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili, ay ang tanging daan patungo sa tunay na paghilom. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may isang sinag ng pag-asa na naghihintay sa pagsapit ng umaga. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin sa comment section ang inyong mga saloobin. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.